Para maengganyo ang kanyang anak sa soccer, pumulot ang lalaki ng mangga at ipinukol ito gamit ang kanyang paa papunta sa basurahan. Sa sumunod na saglit, diretsong tinadyakan ng bata ang mangga papasok sa basurahan. Habang naghihintay siya ng papuri mula sa kanyang ama, isang sulyap lang ang ibinigay nito. Saka muling tinadyakan ang mangga papunta sa mas malayong basurahan. Mula noon, itinuro ng ama sa kanyang anak ang lahat ng nalalaman niya sa soccer. Ngunit ikinagalit ito ng ina ng bata. Dati kasing profesional na manlalaro ang ama, ngunit dahil sa isang aksidente ay napilitan siyang magretiro. Hindi na rin siya makahanap ng trabaho, kaya ayaw ng ina na sundan ng kanilang anak ang parehong landas. Isang araw, umakyat ang bata sa bubong para palihim na makinig sa radyo ng isang soccer match. Natalo ang Brazil sa finals. Sa narinig na balitang iyon, napaiyak siya ng todo. Nangako siya sa kanyang ama na tutulungan niyang manalo ang Brazil sa World Cup. Dahil wala silang maayos na bola, gumawa siya ng sarili niyang bola gamit ang mga pinagkumpol na damit. Wala rin silang maayos na field, kaya naglaro siya sa makikitid na eskinita. Araw-araw, walang sawang nagsanay si Pele. Hindi nagtagal, nakapaglaro siya sa kanyang unang opisyal na laban. Para sa isang nalalapit na torneo, nagtahi sila ng sariling uniforme gamit ang mga kumot at nangalap ng mga sapatos mula kung saan-saan. Sa kabila ng kanilang paghahanda, tila wala silang laban sa sanay at malalakas na kalaban. Madali silang nabantayan ng mga ito at si Pele pa mismo ay ipinahiya sa publiko. Nang makita niya ang kanyang ama sa manunood, agad siyang kumalma at hinubad sa harap ng lahat ang hindi komportabling sapatos. Pinakita niyang determinado siyang patunayan sa ama na tutuparin niya ang kanyang pangako. Pagkatapos, ipinamalas niya ang kanyang kakayahan. Hindi mapantayan ang kanyang talento at namangha ang buong madla. Mabilis siyang nakapuntos ng unang goal. Dahil dito, ginanahan ang buong koponan at nagsimula silang bumawi. Hindi sila mapigilan. Ngunit habang malapit nang maging tabla ang puntos, tumunog na ang huling pito. Natalo si Pele ng isang goal. Bagamat natalo, nakamit niya ang respeto at palakpak ng buong manonood. May isang scout pa na kusang lumapit sa ama ni Pele. Ngunit nang malaman ito ng ina, tumutol siya dahil ayaw niyang masayang ang talento ng anak sa landas na mahirap pasukin. Palihim na sinanay ng ama ang kanyang anak. Habang tumatagal, ang batang dati payat ay naging malakas na binata. Lalong humusay ang kanyang galing at tahimik itong nasaksihan ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nagduda siya kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Marahil ay dapat niyang hayaang sundin ng anak ang kanyang pangarap. Kaya kinuha niya muli ang business card ng scout. Lumaki na ang kanyang anak at dumating na ang tamang panahon para habulin ang kanyang pangarap. Nang makilala ni Pele ang scout, hindi siya makapaniwala. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Hindi nagtagal, sumali si Pele sa isang soccer club. Ngunit hindi iyon nagdala ng kasiyahan sa kanya. Mahigpit ang mga patakaran, mabigat ang mga training, at hindi na siya makapaglaro sa paraan na nakasanayan niya. Nawalan siya ng kumpiyansa at bumaba ang kanyang performance. Mula nang sumali siya sa club, ni isang goal ay hindi siya nakapuntos. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Isang gabi, nag-impake siya ng gamit at nagdesisyong umuwi na lang at talikuran ang soccer. Nahuli siya ng scout sa eksenang iyon. Sinabi nito kay Pele na ang ginga ang kaluluwa ng Brazilian soccer at hinikayat siyang ipagpatuloy ang sarili niyang estilo. Kaya bumalik si Pele sa koponan. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinansin ang pagtutol ng coach at ginamit niya ang estilo ng ginga. Bigla siyang huminto, umikot, lumusot sa depensa at tumakbo papasok sa linya. Ipinagpatuloy niya ang pagdribble, tumalon sa ere at nakapuntos gamit ang isang kahangahangang bicycle kick. Nagsigawan sa tuwa ang buong madla. Maging ang coach ay namangha sa kanyang galing. Mula noon, tuluyang sumibol ang talento ni Pele sa mga sumunod na laban.